Bagamat man nga po mga idol, kinausap na ng front office ng Golden State Warriors ang Utah Jazz na babaan ng presyo ni Lauri Markkanen, hindi pa rin naman nga dito pumapayag si Danny Ainge since pinapanindigan pa rin ito ang kanyang hiniling na trade package mula sa Warriors na sina Jonathan Kuminga, Moses Moody, Brandon Podziemski at multiple draft pick. Kaya dahil dyan, nagsimula na nga pong magreklamo dito ang Warriors, gayong sobra-sobra ang hinihiling nito. Nga'y ayaw nga talaga nitong bigyan sila ng plan B kapag pumalpak ang kanilang eksperimento sa pagkuha kay Lauri Markkanen. Yes mga idol, gusto nga pong ubusin ng Utah Jazz ang kanilang mga batang player at draft pick na siyang makakaapekto ng husto sa kanilang future. Alam na rin naman ninyo na hindi nga pabata ang edad ngayon ng kanilang mga players at superstar na sina Stephen Curry at Draymond Green, kaya kung sakali nga pong pumalpak ang kanilang gagawing super team kasama si Markkanen, sigurado nga pong hindi magkakaroon ng magandang future ang kanilang team. Samantala, ibinulgar nga po ni Jovan Bohan ng The Athletic ang mismong rason bakit hindi nakakagawa ng isang move ang Lakers dahil sa pagbibigay ni Rob Pelinka sa kanilang mga players na sina D'Angelo Russell, Christian Wood, Jackson Hayes at Cam Reddish ng player option sa pangalawang taon ng kanilang kontrata. Bukod dyan, 4 rin naman sa kanilang mga developmental player ang sumakop sa kanilang lineup kagaya ni Brony, Max Christie, Dalton Keunig at Jalen Hood-Schifino. Sa madaling salita, si Pelinka nga ang may kasalanan bakit ang Lakers na lamang ang nag-iisang team na hindi pa nakakakuha ng bagong player sa market. Ngunit sa kabila niyan, hindi rin naman ito problema para sa Lakers since meron na rin naman nga sila ngayong dalawang shooter sa lineup na binubuo ni na D'Angelo Russell na starting point guard at ang kanilang rookie na si Dalton Keunig na nagpapakitang gilas ngayon sa Summer League na nag-average ng 17.3 points per game sa kanyang 36% sa 3-point line. Kaya sakto nga silang dalawa na magtandem bilang sharpshooter sa Lakers next season. Sa kabilang banda, kasunod nga po ng pagkawala ni Paul George sa Clippers, focus nga ang kanilang team ngayon sa pagkuha ng mga bagong ipapalit na role player sa kanya. Kagaya na lamang nila Kevin Porter Jr., Derrick Jones, Nicolas Batum, Kai Jones at si Mo Bamba. At kahit medyo nanahimik ang Clippers sa paggawa ng mga nagdaang araw ng move, ibinulgar pa rin naman ngayon ng isang insider na hindi pa nga tapos ang kanilang front office sa pagkuha ng mga bagong player. Sa katunayan, napabilang ang kanilang team sa mga kupon ng interesado sa pagkuha kay Zach LaVine. Yes mga idol, since wala pang team ang nakakakuha kay LaVine, may pagkakataon pa rin naman ng Clippers na kunin siya sa lalong madaling panahon. Sa isang post nga po ng isang insider ng Chicago Bulls na si Joe Coley, sinabi nga nito na hindi nga po siya magtataka kung mapapapunta si Zach LaVine sa Clippers bago magsimula ang regular season o kung hindi naman mangyayari ito sa darating na trade deadline next year sa February. At yan ang dapat pakaabangan ng mga fans since kapag nangyari ito, makakabuo muli sila ng bagong super team. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.